mula sa pagsama natin sa ICC na hindi masolusyonan ang mga justice ko, court system natin dito, yun lang ang covered. So, klaro yung sabi niya, yung nangyaring war on drugs, panahon ni PRRD, hindi yung kasama. Ligtas po ang ating Presidente Duterte dito sa recommendation ni Senator Pimentel pagsama. Kaya walang opportunity sa inyo dahil ninanakaw ng mga putang ina mga politiko katulad ni Abante, ni Kimbo na nag-show off ng kanilang mga bongga-bongga, ni Saldico, ni Tambaloslos, ni Bangag, ni Lisa Tanas, lahat sila mga hinayupak sila, billion-billion. Kaya supportahan nyo yan si Rodriguez. Bakit? At yung mga senador na sumusulong sa death penalty. Kasi once na maisabatas yan, gaganda ang Pilipinas. What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan si General Macanas. Grabe tong balita o balak ni Senator Coco Pimentel kaugnay sa ICC mga kababayan. Paano ba naman kasi gusto niyang papasukin ng ICC sapagkat di na di umano umaandar ang hustisya sa ating bansa. Under sa bangag na administrasyon. Na kanyang pasabi kung papasok man tong ICC wag idadamay kasong EJK ni PRRD noon sapagkat walang masamang tinapay sa kanyang ginawa. Kundi mag-focus di umano itong ICC sa mga biktima ng karahasan at kriminalidad na nangyayari ngayon under sa bangag na administrasyon. Yari ka, Bonget. Yari ka, Liza Tambalos. Kung kaya naman ang wika ng nakararami, ipa-ICC na din itong si Bonget sapagkat masyado ng incompetent ito bilang leader ng Pilipinas at bali-balita pa na marami ng korupsyon ang ginagawa nito sa kaba ng ating bayan at ang malalang balita na humihit-hit ito ng droga. Grabe naman talaga. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, ating sabay-sabay na panoorin itong winika ni Senator Coco Pimentel, napapapasukin niya itong ICC. Basta ang hawakang kaso, ang mga kababayan nating na biktima ng karahasan at kriminalidad under sa bangag na administrasyon. At wag na wag idadamay si Tatay Digong. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ni Senator Pimentel sa isang radio interview na nabigla ko. Nanawagan siya kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na dapat sumali ulit tayo sa international, magpa-member ulit tayo sa International Criminal Court. Tapos nabanggit niya na parang ang mga biktima dito sa Pilipinas wala silang nakukuha ng hustisya. Kaya mabuti sumama na lang sa International Criminal Court. Okay, so ito, parinig ko ang interview sa kanya ng DWIZ at very clear yung kanyang mga pahayag. Minority Leader Coco Pimentel. Hi sir, magandang hapon po. Sally, magandang hapon sa lahat po ng nakikinig. Sir, unahin ko po, meron kayong naging panawagan na mag-rejoin o sumama na po muli ang ating bansa sa International Criminal Court para nananawagan kayo kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na i-consider yung pagsama na uli natin sa ICC? Correct. Insurance policy ang tawag ko dyan. Insurance lang tayo just in case meron tayong leader na ruthless, yung walang konsensya, mamamatay tao, tapos hindi natin masolusyonan sa ating justice system o mabagal masyado. So, kailangan, mas maganda siguro meron pang secondary system na pwede tapuhan yung ating mga mamamayan katulad ng ICC. Insurance policy ang tawag ko dyan. So sir, ang nag-audio po ba sa inyo para manawagan ng ganito ay dahil dun sa mga narinig at mga nasabi ni mga admission ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa nakalipas sa pagdinig ng Blue Ribbons at Committee, and at the same time dun din sa mga nabubulgar sa ginagawa namang pagdinig ng House Quadcom Committee? Actually, ang napaisip ako din sa membership, sabi ko balik tayo sa ICC kasi nakita ko na napakaraming nananawagan ng hustisya. Ang sabi nila, hindi pa nila nakakamit ang hustisya. So, kahit sabihin ng executive branch na, sige, investigahan namin yan, pero hindi naman hanggang investigahan lang alam naman happy na yung mga namatayan, because investigahan, ang gusto yata nila malaman ano ba talaga nangyari. So, sabi ko, mas maganda siguro na meron tayong pangalawang justice system na pwedeng takbuhan. Ay, yan ang katulad na naalala ko laging. So, laruin natin bakit biglang naisipan ni Senator Pimentel na sumama na lang tayo sa ICC? Dahil yung naririnig niyang feedback na ang mga biktima ng alleged crimes hindi nakakakuha ng hustisya
sa ating bansa. So, hanggang investigasyon lang, wala namang nangyayari, hindi ba napapailan ng kaso, hindi mo usap. Correct. So, in a way, Ang daming ang nawawalang tao missing person, mga biktima ng karahasan, pagpatay, no? Ngunit hindi umuusad under sa bangag na administrasyon. Sa madaling salita, mga kababayan, may mali talaga sa DOJ, no? Pagdating sa pagkakaroon ng hustisya ng mga ordinaryong mamamayan. Paano ba naman kasi magpahanggang ngayon itong si Boying Remulla pa rin ang sekretarya na siyang malaking kakampi di umano ng mga pugante na supplier ng ipinagbabawal na gamot. Hay nako. lumalabas na hindi satisfied si Senator Pimentel sa takbo ng hustisya sa ating bansa. Yun ang kanyang basihan para manawagan na babalik tayo sa ICC. So ang tanong ngayon, kumusta yung war on drugs panahon ni PRRD? Baka gusto ba ni Pimentel na madiin si dating Pangulong Duterte? Pakinggan natin ang kanyang paliwanag. Naging kinakatwiran ho ni na Senator Bato de la Rosa dahil meron silang kinakaharap nga na crime against humanity sa ICC. Wala silang jurisdiction sa atin. Gumagana naman ang justice system sa ating bansa, so bakit makikialam ang isang international criminal court? Well, yung panawagan ko naman na bumalik sa ICC, hindi naman ibig sabihin na aatras ka agad at na-covered ka agad lahat na nangyari. So, prospective yun. So, ako na munang pagdibatihan yung nangyari sa Duterte, war on drugs, prospective yung akin na dahil tayo sa ICC, covered na naman tayo from the day magmula nung petsa na sumali tayo. Ulit, bumalik tayo. So, para lang yung secondary justice system lang yun, masasabing talagang dumating tayo sa punto na yung nananawagan ng hustisya, pakiramdam nila na parang sasabihin sa amin na, inimbestigahan naman yan, pero parang pang-feeling na parang dinitribo lang yung bola para lang masabi na inimbestigahan. Hindi naman nila nakakamit ang panawagan nilang hustisya. Dapat meron sila matakbuhan ng ibang justice system. Dati na ho tayong miyembro, pero under the... Okay, so klaruhin natin naintindihan ko na. Itong panawagan ni Senator Pimentel na mag-join tayo sa ICC, wala pong diferensya para sa war on drugs. Kasi kung pumayag ang ating gobyerno na sasama tayo, prospective ang sabi niya. Example, pumayag ang presidente, sasama ulit tayo by next year. Sabihin na lang natin March of 2025. Ang mga paglabag sa karapatang pantao o kasalanan na makumit mula sa pagsama natin sa ICC na hindi masolusyonan ang mga justice o court system natin dito, yun lang ang covered. So, klaro yung sabi niya, yung nangyaring war on drugs, panahon ni PRRD, hindi yun kasama sa kanyang mitiin na kaya tayo babalik sa ICC para masama yung war on drugs, hindi yun. So, ibig sabihin, Gusto nyo ba yun mga kababayan? Ito ang winika ni Senator Coco Pimentel dahil kung ako ang tatanungin, okay ako doon. Basta wag lang nila idamay, no? Itong kasong kampanya laban sa droga ni Tatay Digong. Sapagkat una, wala naman talagang ginawang masama. Itong si Tatay Digong, pinaglingkuran niya lang kanyang nasasakupan upang mabigyan ng proteksyon at kapayapaan ang mga ordinaryong mamamayan. Kahit na siya pa ang magmukhang masama. At kung papasok tong ICC at sisimulan sa mga kasalukuyang cases na mayroon tayo ngayon, no? Na hindi binibigyang pansin ng DOJ. Okay ako doon mga kababayan sapagkat magiging mabilis ang pagkuha ng hustisya, no? Ng mga kababayan nating nabiktima ng karahasan under sa bangag na administrasyon. At pagpasensya nyo na po kung ngayon pa lang ako kumakain mga kababayan. Late na rin po ako nagising at sayang naman kung mangangayayat po ako, no? Mawawala ang aking kapugian. ligtas po ang ating Presidente Duterte dito sa recommendation ni Senator Pimentel pagsama. So, in kaso lang yung kanya insurance. So, dapat intindihin na yung insurance policy. Baka magkaroon tayo ng presidente na diktador, magkaroon ng walang pagrespeto si sa Bong. karapatang pantao. Tapos,
hindi nakakamit ang hustisya sa ating bansa. Correct. Ayan nga mga kababayan, parang silent martial law na, kinokontrol ang mga media, kinokontrol ang mga tao sa loob ng Malacanang, ang mga kasundaluhan at kapulisan. Grabe talaga. Kaya nag-iingat lang itong si Senator Coco Pimentel na gusto niyang papasukin tong ICC. Basta wag lang di umano idamay. CPRRD, no? O yun, sasama tayo para yung mga biktima may alternative court na mapupuntahan nila. So, yan po. Maganda naman ang paliwanag niya. So, to me, walang problema. Basta prospective. Huwag nilang isama yung panahon ni PRRD. Duterte administration, kumalaso tayo dito sa wrong statute. So ano po yung magiging proseso nito, sir? Alin ba yung mas... Walang sound. Okay, ang tinatanong dyan is, ano ang magiging proseso kung sasama ulit tayo? Kailangan ba ng concurrence ng Senado? Ang sagot ni Senator Pimentel is yes. Mas mahirap yung pagsama, pagpa-member kaysa yung pagkalas. Yung naunang nangyari sa atin, nung nag-join tayo sa ICC, may concurrence ang Senado. Itong nung panahon ng Duterte administration, nung nag-decide si PRRD na kumalas na tayo, according to Senator Pimentel, decision lang yun ng presidente, pwede na, hindi na kailangan ng concurrence ng Senado. At nangyari nga, panahon ni PRRD, nung kumalas, nagdesisyon siyang kumalas sa ICC, may mga senador na dumulog sa Korte Suprema. Kaya lang, ang Korte Suprema, hindi naman niya sinabi na kailangan ang concurrence ng Senado. So, ibig sabihin, pinaboran ng Korte Suprema yung desisyon ng Pangulong Duterte na kumalas nga tayo sa ICC. So, klaro na, huwag kayong magalit kay Senator Pimentel. Hindi, yung kanyang panawagan na babalik tayo sa ICC ay hindi para litisin yung war on drugs ni PRRD, kundi insurance lang. Pwede naman yun. Baka sakali. Tapos, very clear yung sinasabi niya na maraming biktima ng mga pag-abuso sa Pilipinas na hanggang investigasyon na lang, hindi naman napaparusahan. Kaya, isip na lang siya, baka pwedeng sumali ulit tayo sa ICC. But depende na sa ating Pangulo kung pakikinggan niya itong rekomendasyon na ito ni Senator Pimentel. At yun na nga mga kababayan, narinig natin si General Macanas dito sa balita patungkol kay Senator Coco Pimentel na gusto niyang papasukin tong ICC upang magkaroon ng hustisya ang mga kababayan nating biktima ng karahasan at kriminalidad under sa bangag na administrasyon sapagkat hindi na nga umuusad o wala na nga nagagawang solusyon ang hustisya na mayroon ang DOJ. At ngayon naman mga kababayan, dumako naman tayo dito kay Madam Maharlika sa kanyang balita na itong si Bonget na naman, pinapauwi ang mga OFW nating nasa Amerika nang dahil lamang na kaibigan ni Trump itong si Tatay Digong. Grabe naman yan. Ating pasadahin to mga kababayan. So burden pa rin yan, not burden problema pa rin natin ng Pilipinas. Pero ang punot dulo ay yung korupsyon. Kaya walang opportunity sa inyo dahil ninanakaw ng mga putang ng mga politiko katulad ni Abante, ni Kimbo na nag-show off ng kanilang mga bongga-bongga, ni Saldico, ni Tambaloslos, ni Bangag, ni Lisa Tanas, lahat sila mga hinayupak sila, billion-billion. Kaya supportahan nyo yan si Rodriguez. Bakit? At yung mga senador na sumusulong sa death penalty. Kasi once na maisabatas yan, na 5 million considered as what do you call it? Plunder. Diba? Plunder case. At meron tayong gurgur. Gaganda ang Pilipinas. Kasi masipag nga tayo magagaling, matatalino. So, uusbong dahil nga, totoo naman na mayaman ng Pilipinas, napupunta lang sa mga kawatan na politiko. Tapos ngayon, yung mga biktima ng mga Filipino dyan na nagbabakasakali dito sa Amerika, okay, na sinasabing they're on waiting for their green card or whatever status nila, papersahin na umuwi kaagad. Ni si Trump na, hindi pa nagsasabi na, kayo mga Pilipino, umuwi lang kayo mga Pilipino pag sinabi na ni Trump na targetin na yan, talagang special niya yung special mention niya mga Pilipino. Pero kung galing lang kay Babes Romualdez na sangkot sa pagpaplano against me, mga kababayan, huwag kayong sumunod sa mga bangag na yan. Huwag kayong matakot, gawin nyo yung gawin nyo yung mga proseso na mga inaantay nyo ngayon pa lang dito sa Amerika. Okay?
Okay, sabi ni Toto Marino, Marlica, unahan nyo na. Unahan talaga natin yan, huwag kayong mag-alala, mga kababayan. Meron ba dito na mga palangga? Yung mga kamag-anak ninyo? For sure, may mga nanonood sa akin. Huwag kayong matakot. Basta masipag lang kayo dito at yun ang ginagawa niyo yung paraan. Hindi kayo unahin. Walang budget ang Amerika para susugin kayong lahat. Walang budget. At saka hindi ng Pilipino. Ang dami, ilang millions. Google nga natin. How many millions? Yeah, natin. Google lang natin kung ilang million ba ang illegal dito sa US. Okay? Okay, tingnan natin mga palangga. Okay, yes, okay. How many millions? Okay. Okay, tingnan natin. Illegal in the US. In the US. Tingnan natin kung anong sagot. Ay, nako. As of recent estimates daw, 11 to 12 million undocumented immigrants living in the United States. That's 12 million! At ilang porsyento lang tayo dyan, kakaparanggot. Sabi ni Viper, 11 million. Sabi ni Facebook user, TNT, well, mga TNT kriminal. Kung di kayo kriminal, huwag kayong matakot dyan. May puso yan si Trump. Pro-life yan eh. Di ba? Very conservative. Hindi siya, lagi naman yung sinasabi. Mga Asians na magaling, pinupuri naman niya. Alam mo, galit lang talaga siya sa kriminal. Yung mga dito, yung mga nagkagang pa, tumawid na nga sa border, yung mga putang inang yan, nag-aakyat bahay gang dito. Bira lang sa Pilipino ang gumagawa ng ganyan. Ang gumagawa lang ng nagnanakaw o talagang adikto, si bangag. Diyan mismo sa Malacanang, mga bangag. Di ba? Kaya huwag kayong matakot. Sabi dito, yeah, 11 to 12 million. Basta gawin nyo lang yung mga, yung pathways, kung paano nyo ayusin inyong mga papers. Sabi ni Madam Nidina, ay nako, TNT din ako noon. Noong panahon ba ni Trump, sinusog kayo? 4 years ago na. Hindi naman nagbago yung stand niya, yung policy niya about illegal immigrants. So dapat pala noon, nasusog na kayo. Marlica, sana matanggal na ang EDCA, sabi ni Pedro Roque. Exactly, mga palangga. So let's talk about this, yung mga plunderer sa Pilipinas. So you know that already, may tatanong pa kayo tungkol sa immigration. I'll try my best kung masasagot ko based on my experience lang, palangga. Sabi ni Hans, may sister ako sa LA, akyat bahay. Ano? Sabi, may sister ako sa LA. Naakyat bahay. Akala ko akyat. Sabi ni Hans, may sister ako sa LA, naakyat bahay 2 months ago lang. Grabe. At ang mga nangbibiktima, it's sad to say, mga illegal immigrants, not Filipino. I'm not gonna say kung anong lahi na lang. Hindi Pilipino ang nag-aakyat bahay dito. Mahal tayo. Alam mo yun, mahal tayo ng gobyerno dito, believe me. Kasi based on statistics, magagaling talaga. Totoo magagaling ang Pilipino. Masisipag talaga yan. Huwag ka matakot dyan. Now what? Sabi ni Prophet Saju, Trump chosen by God to restore, ilapit uli ang Amerikano sa Diyos. I hope nga. Kasi parang mga walang Diyos yung iba dito eh. Okay, hindi. Pati dito sa UAE, ang tataray, sabi ni Jessica Said. Yung mga immigration, what do you call it? Sa Philippine Consulate pa lang gano'n, yung pinag-uusapan natin dito. Dito sa Norway, pag may on-process kang papers, hindi illegal. Yes. Ngayon, pag-usapan natin itong plunder na sinusulong ni Attorney Vic, mga kababayan. So this is really good at natuwa ako nung kasi hindi namin ito napag-usapan ni Attorney Vic nung in-interview ko siya, hindi ko natanong, but at least isabi niya na dyan sa Dumaguete na isusulong nga niya itong paggugurgur sa mga plunderer katulad ni Marcos Jr., katulad ni Tambaloslos. Huwag niyong kakalimutan na iboto sa balota yang si Attorney Vic, mga kababayan. Napakalaking advantage kung yang si Attorney Vic, kasama si Congressman Marcoleta, maging senador sa taong 2025 sapagkat maganda ang kanilang mga adhikain o pangarap nila para sa mga ordinaryong mamamayan. Lahat yung mga hayop na yan. Diba? Ang sabi ni Attorney Vic na pinag-isipan niya, may mga nagtanong sa kanya na hindi ka ba nagdadalawang isip dyan sa isinusulong mo dahil baka gamitin nila yung salita na inhuman o hindi makatao. Diba? Hindi makatao yung gurgur na yan. Ang sabi nga ni Attorney Vic, bakit? Yung pagnanakaw ba ng pera ng bayan ay makatao? Yun ang hindi makatao. Kaya ako, suporta ako sa lahat. Pero hindi lang yung magngangal-ngal ngayon. Suportahan natin yung mga talagang mararamdaman mo sa puso nila na gusto nilang gurgurin sa ngalan ng batas ang mga plunderer, mga kawatan ng pera ng bayan. Kapag merong gurgur, not only yung kawatan, yung mga heinous crime and pulburon na favorite ni Bangag. Yan kaya dapat sila, kung may gurgur tayo ngayon, nagurgur na lahat yan. So yan ang suportahan natin na kapag na-convict lahat ng mga, no wonder, ang mga politiko, nagpo-flaunt, nagsa-show off sila ng kanilang mga material na possessions na galing sa inyo kasi walang gurgur. Kaya mga kababayan, sabi na Attorney Vic dyan,
through legislative proposal, ay isusulong niya yan. Kaya tuwang-tuwa ako nung narinig ko yun na I hope talagang may batas at i-push yan na ma-reinstate ang gurgur penalty at maipasa yan para yung mga putragis, mga walang hiyang kawatan, mga plunderer lahat yan sa Kongreso, Senado, sa Malacanang, Mayor, Gobernador, ay magurgur na silang lahat. Yan dapat ang mga leaders na sinusuportahan natin at abangan ninyo. Kayo dyan na mga, let's say, vloggers, pag may na-interview kayo ng mga tatakbo ng Congress o yan ang itanong ninyo kung pro-death penalty ba sila. Di ba? Kasi yan ang nagdudulot, mga palangga, ng pagbagsak ng ekonomiya, yung mga pagnanakaw na yan. Kaya tayo hindi makausap-usap sa Pilipinas dahil sa mga kontrobersya na mga plunderer. Yung mga controversial Nababaon pa sa utang plunderers. dahil sa kanilang mga Sino? Mag-comment kayo dyan. lifestyle. Ano daw? Or senator ako. Attorney Vic Rodriguez and Tong Marcoleta. So ngayon, mga kababayan, na sinasabi ng mga anti-human rights yung mga hinayupak na yun, ay, hindi naman yun makatao. Ganyan, masyado namang harsh yung punishment ng ng paggurgur ng tao. Putang ina. Yung pagnanakaw nila, hindi ba harsh yan? Sa bawat pagnanakaw nila, ilang bata ang namamatay sa ospital, ilang matanda ang nabibigyan ng healthcare service, ng mga naggamot, ng kalinga dahil sa pagnanakaw yung mga yan. Tapos poprotektahan, kaya wag kayong boboto ng mga politiko na ayaw suportahan ang gurgur penalty. Kasi para makalaya ang Pilipino sa korupsyon, makalaya ang Pilipino sa pulburon, gurgur ang daang way. Solusyon, Gurgur no? Wala. But again, mga kababayan, ang bottom line ng pinag-uusapan natin, sinisinda kayo ng bangag na administration kasi what? Sumisip-sip kay Trump. Okay? Anti-Filipino. Walang pakialam sa inyo na magutom yung mga anak ninyo, walang pang tuition fee and everything. Buti sana kung pag-uwi nyo doon ay mayroong trabaho. Sabi nga ni Attorney Vic kanina sa Dumaguete, di ba? Ang isa sa mga gagawin ng mga panukala o mga pangarap niya sa inyo na pwede niyang gawin ay protektahan yung mga Filipino, not only OFW, kasi ang mga Pilipino, saan man magpunta, mapa-Japan, Hong Kong, kung saan mang panig ng mundo, umaasenso kasi merong oportunidad. Umaasenso, nakakabili ng bahay, nagiging bonggang-bongga kasi may opportunity. Alright? Sa Pilipinas, pauwiin nyo, walang opportunity ang mga Pilipino o illegal o whatever, TNT, bilog, kung ano man ang tawag nyo dyan sa mga Pilipino abroad. Okay? Pauwiin ninyo, walang opportunity. Why? Kasi ninanakaw ng gobyerno ni Bangag Jr. Well, we're talking about the administration now. Ninanakaw ng mga hayop na yan. Kaya dapat nga ay talagang, sabi nga ni Attorney Vic, napanood ko siya, na yung plunder, kasi ang plunder sa batas ngayon ng Pilipinas, 50 million up considered as plunder. Diba? At sabi ni Attorney Vic, yan ang isusulong niya na ang plunder bababaan sa like 5 million ba, Pam? 5 million na ninakaw, 5 million pesos na ninakaw mo, that will be considered as plunder, then pwede ka nang gurgurin. So, connect itong pinag-uusapan natin, mga kababayan. Uuwi ang mga TNT. Let's talk about TNT dyan sa Pilipinas, dito sa Amerika. O ano, bibigyan ba ng trabaho? Hindi. Walang makukuha trabaho. So, maaaring makrung-krung yung mga kababayan natin, maging addictus kasi depressed ka Wala kang papakain sa pamilya mo o mabuang ka.